Tayong mga Pilipino ay mahilig sa kwento, lalo na sa mga kwentong misteryoso at nakakakilabot. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng ating malawak na imahinasyon. Nagbibigay din ito ng kulay sa ating kasaysayan at kultura. Simula pagkabata, pamilyar na tayo sa mga kwentong kababalaghan. Mula sa mga alamat ng mga ninuno hanggang sa mga karanasan ng ating mga kaibigan at kapitbahay. Hindi natin maiwasang hindi mahumaling. Bakit nga ba tayo interesado sa mga kababalaghan? Siguro dahil gusto nating malaman kung ano pa ang nasa labas ng ating realidad. O baka naman, naghahanap lang tayo ng sagot sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Anuman ang dahilan, ang mga kwentong ito ay patuloy na nagbibigay sa atin ng kilabot at pananabik. Sa gitna ng Negros Occidental nakatayo ang majestic na bundok Canlaon. Bukod sa ganda nito, ang bulkan na ito ay nababalot din ng misteryo. Ayon sa alamat, dito naninirahan si Laon, isang makapangyarihang Diyos. Si Laon daw ay may kakaibang kapangyarihan at maaring magdulot ng kasaganaan o delubyo. Hanggang ngayon, ang mga lokal ay may respeto at takot sa bulkan. Bago umakyat, sila ay humihingi muna ng permiso kay Laon. Naniniwala silang ang pagrespeto sa bundok ay magbibigay sa kanila ng proteksyon. Kilala ang Siquijor bilang isla ng mahika at pangkukulam. Maraming kwento ang umiikot tungkol sa mga manggagamot at albularyo na may kakaibang kapangyarihan. Isa na dito ang kwento ni Maria, isang albularyo na sinasabing nakakagamot gamit ang orasyon at mga halamang gamot. Maraming tao ang dumadayo kay Maria para humingi ng tulong. May mga kwento tungkol sa mga may sakit na gumaling at mga sumpa na nabasag. Totoo man o hindi ang mga kwento, ang paniniwala sa kapangyarihan ni Maria at ng Siquijor ay buhay na buhay pa rin. Ang Banaue Rice Terraces ay isa sa mga kahanga-hangang tanawin sa Pilipinas. Ngunit sa likod ng ganda nito, may mga kwento tungkol sa mga engkanto na nagbabantay sa lugar. Ayon sa mga lokal, ang mga engkanto ay naninirahan sa mga puno at yungib sa paligid ng terraces. Sila daw ay malilit na nilalang na may mahabang buhok at balat na kasing puti ng gatas. May mga kwentong mga turista na nawawala sa gubat dahil sa pangaakit ng mga engkanto. Totoo man o hindi, ang paniniwala sa mga engkanto ay nagsisilbing paalala sa atin na respetuhin ang kalikasan at ang mga paniniwala ng mga katutubo. Marami sa atin ang nagtataka kung totoo ba ang mga kwentong kababalaghan. May mga siyentipiko na nagsasabing ang mga ito ay katang-isip lamang o di kaya'y bunga ng mga natural na pangyayari na hindi pa naiintindihan ng tao. Halimbawa, ang mga aparisyon ay maaring epekto ng sleep paralysis o di kaya'y mga halusinasyon. Ang mga kakaibang tunog naman ay maaring mula sa mga hayop o mga kagamitan. Ngunit may mga tao pa ring naniniwala na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Para sa kanila, ang mga kwentong ito ay patunay na may mga puwersa sa mundo na hindi natin lubusang nauunawaan. Ang mga kwentong kababalaghan ay may malaking epekto sa kultura at paniniwala ng mga Pilipino. Ang mga ito ay nagsisilbing tulay sa ating nakaraan. Nagbibigay din ito ng pagkakakilanlan sa bawat rehiyon. Halimbawa, ang paniniwala sa mga engkanto ay nagtuturo sa atin ng pagrespeto sa kalikasan. Ang mga kwento tungkol sa mga Diyos at Diyosa naman ay nagpapakita ng ating makulay na mitolohiya. Mahalaga na mapanatili natin ang mga kwentong ito. Hindi lamang dahil ito ay bahagi ng ating kultura, kundi dahil ito ay nagbibigay sa atin ng aral at inspirasyon. Sa panahon ngayon na moderno na ang teknolohiya, mahirap paniwalaan ang mga kwentong kababalaghan. Mas marami na ang naniniwala sa siyensya at lohika. Ngunit kahit na ganito, hindi maikakaila na may mga bagay pa rin sa mundo na hindi natin lubusang naiintindihan. May mga pangyayari na hindi maipaliwanag ng siyensya. Dito pumapasok ang hamon ng paniniwala. Kailangan nating maging mapanuri at matuto tayong magtanong. Hindi naman masama ang maniwala, basta't alam natin ang hangganan ng paniniwala at realidad. Ang mga kwentong kababalaghan ay hindi lamang tungkol sa takot at misteryo. Ito ay refleksyon din ng ating kasaysayan at kultura. Bilang mga Pilipino, responsibilidad natin na panatilihin at ipagmalaki ang mga kwentong ito. Sa halip na katakutan, dapat nating ituro ang mga ito sa susunod na henerasyon. Ibahagi natin ang mga aral na nakapaloob sa bawat kwento. Sa ganitong paraan, mapananatili nating buhay ang ating kultura at pagkakakilanlan.
Maraming salamat sa pakikinig sa aking mga kwento. Sana ay nag-enjoy kayo at may natutunan din kayo. Tandaan, ang mundo ay puno ng misteryo at kababalaghan. Manatili lang tayong mausisa at bukas ang isip sa mga posibilidad. Hanggang sa muli, mga kamisteryo.